saan na lugar sa Pangasinan, Tarlac, Manila, Rizal, Pampanga. Sa panahon na yon, hindi po ako nakaranas ng pagmamahal. May nag-evangelize, sabi sa akin, Jesus loves you. Sa isang batang walang naranasang pagmamahal, maniniwala ba rin? Ang hirap evangelize yung ganong tao na hindi nakaranas ng pagmamahal. Jesus loves you. Siyempre sabi ko, kung talagang loves mo ako ng Panginoon, dapat nakaranas ako. Hindi ako nakaranas. So napunta ako sa iba-ibang grupo ng akyat bahay, ng hold up para may pang-inom. Nasa napunta po ako sa drugs. Yan. Naging addict po ako ng matagal na panahon. 2015, shortcutin ko na. Yung mother ko, mga kapatid ko, pag nakikita ko sila, kunyari, masalubong ko sa palengke o sa mga lugar, hindi ko sila kilala. Tumigas na yung puso ko noon. Kahit masalubong ko, hindi ko sila titingnan, hindi ko sila, talagang tumigas na yung puso ko sa kanila noon. So, noong 2015, August 16, 2015, may nagaya sa akin sa house church ganito. Sabi ko, bumili mo na ang sigarilyo, nagsiyosi ako ng 2 stick. Tapos saka ako pumasok kasi nagkakantahan pa. So sabi ko, mapatay pa ng lamok. So ayoko pumasok ng ganon. Nakukornihan ako kasi unbeliever ako eh. Di ba, totoo naman, parang kamangmangan sa isang unbeliever yung ginagawa natin. So para sa akin noon, parang walang kwenta. So pagkatapos, nag-preach yung pastor, sabi ko, pwede mo bang ipag-pray yung... Hindi ko alam ba't pumasok sa isip ko yun na isurrender ko kaya itong sigarilyo ko. Kasi sabi ko, nahirapan na humingi. 2 kaha sa maghapon. Pag nakasyabu po ako, 3 kaha. Halos araw-araw akong nakasyabu. Kasi pag nakasyabu ka, hindi ka makakatulog ng ilang araw, hindi ka rin makakain. So napakapayat ko nun. Mainitin ang ulo. Kasi talagang sigarilyo lang ang gusto ko surrender. Yung shabu, ini-enjoy ko pa eh. Pero hindi ko po akalain ang Panginoon package para sa nagkanggan. Amen. That's right. That's right. Nung pinag-pray niya ako, kinabukasan wala na yung desire ng sigarilyo ko. Wala. After 2 weeks or 3, nagsama-sama uli kami magkakatropa. Yosihan sila. So gusto ko uli. Nung humingi ako ng isang stick, sisindihan ko na, naalala ko sinabi ng pastor na nag-pray sa akin, pag naramdaman mo ulit yung spirit of nicotine, sabihin mo, in Jesus' name. So sabi ko, in Jesus' name. Ba nawala nga. Doon ako nakuha na, uy, sino ba tong Jesus na to? Doon ako na, sino ba tong Jesus? Sabi ko, bakit ganun ka-powerful yung name? So, binasa ko yung Bible. Kulang. So gusto ko na araw-araw, Sunday. So doon ako na sa puso ko na, gusto ko every day Sunday. Sa isang araw, ilang church, sa isang linggo, ilang church pupuntahan ko. Kasi talagang hungerness na ako eh. Hanggang sa napunta po ako ng Bible school dahil gusto ko talaga kilalanin who is Jesus Christ. Na bakit ganun ka-powerful. Kaya po ako napunta ng Bible school, ganun. And then, nung tinanggap ko na si Jesus, natuto na po akong magpatawad. So, pinagpipray ko yung family ko, sinesharean ko ng, unang taon pa lang ang Kristiyano, sinesharean ko ng Word of God yung family ko, dinidibati nila ako, sabi niya, yung Bible na yan, gawa lang ng tao yan. So, ako noon, kapos pa sa kaalaman, ang alam ko lang, inlabaw kay Jesus, kaya kailangan kong, di ba, nung na-inlove kayo sa partner nyo, kinukwento nyo sa friends nyo, sa family mo. So, ganun din yung nangyari sa akin. Na-inlove ako kay Jesus, kaya sinishare ko. So, sabi po ng family ko, yan si Dennis, mananaga na rin yan. Kasi yung tatay ko, 34 years nagbabasa po ng Bible. Pero wala, dito lang head knowledge. Dangerous yun, head knowledge. Walang transformation. Dalawa sila ng uncle ko, magaling sila magdebate, tapos magtatagaan, nakakahiya yun sa kalsada. Pupuntahan yung lolo ko, yung mga anak mo nagtatagaan doon sa labas. So, pareho silang magaling sa Bible.
Sabi ko, oo nga, kasi si Satan, kabisado niya rin yung Bible pero hindi siya naging Kristiyano. Dito kasi dapat dinadala, sabi ko. So sabi ng parents ko, yung mga kapatid ko, hindi na kami naniniwala kasi yung mga papa natin, uncle natin ganyan, yung sa Bible mo. So hindi na umimik. I pray for 2 years. After 2 years, sabi ng nanay ko, pero lagi ko pa rin silang sinesharean ha. Sabi ng nanay ko, Dennis, tinapon ko na yung mga ribulto ko. Wow. Uy, sabi ko, wow. Hanggang yung family ko ngayon, nagpapatuloy sila sa bahay, pero wala pa sila kasing church na pinupuntahan dahil ibang kwento yun kasi sinasama ko sila dati pero pinaalis sila dahil sa ibang motive yung church na pinupuntahan ko sa kanila. So, yun po, pagkatapos po nun, last year may matindi po kaming pagsubok ng family ko. Kinasal po ako noong 2021 ni Pastor Jerry. Late na po akong nagpakasal dahil kasi noon po ayoko ng commitment, ayoko nang itatali ako. Gusto ko talagang happy-go-lucky. So takot ako sa commitment. Yung kaduwagan ko, duwag ako noon eh. Pag may sinabi na babae na uy, buntis ako, sasabihin ko agad, hindi ako ang ama. O tatakas na ako noon. Kaya kung punta ako sa Visayas, kung saan-saan, yun po, nung naging Kristiyano ako, inisip ko yung sarili ko, ang duwag ko talaga pala noon. Mayabang lang ako. So, kaya po nung nakilala ko si Jesus Christ, sabi ko, kung magka-girlfriend ako, dapat end goal na eh. Dapat kung ano na yung purpose, dapat. Kaya nung kinasal po, kaklase ko rin po sa Bible School yung napangasawa ko, taga Palawan. Nagpapastor po siya roon. Sa Baguio po kami tumira. Nung 2024, one of the pastor ng ASGC nasa Kalinga kami together with the Bishop Jerry. Nag-speak in tongues. So marami po kami roon. So yung kan po sa akin ng translation, remain faithful, this year is full of suffering and testing. Hindi ko sinabi kasi sabi ng pastor ng host doon, please interpret. Hindi ako bimig kasi sabi ko, ako sa akin yata yung message. So hindi ko na binanggit. Nangyari po yun. Hanggang sa namatay po yung boss ko, nawalan po ako ng trabaho. Kasi nagda-drive po ako ng taxi o kung ano naman, travel na malayuan. Driver po ang trabaho ko. And then, 3 a.m., gigising po ako, mag-pray. Kasi 4 a.m., babiyahin na po ako ng taxi. So, 3 a.m., pray. Tapos, 4, alis na ako. Kasi tinext ko yung friend ko, pa-extra ako ng taxi kasi wala na po akong pambili ng pamalengke. Sabi niya, sige. Kinabukasan. Pagdating nung nabunggo ako ng bus, 13,000 yung damage. Pati yung sasakyan. Sabi ko, bakit ganun, Panginoon? Nag-pray naman ako ng protection. Alas 3 ng araw. So nakakon na po yung isipan ko na huwag ka nang magpatuloy. Hindi ka naman pinapakinggan. Pray ka ng pray. Tinan mo, na-aksidente ka. Pero yun, binablock ko kagad sa isipan ko, Lord, Lord, help me. Sabi ko, the demon always praying fix on my mind. Hanggang sa na-jobless, napalayas na kami sa tinitirahan namin. So sabi ng kapatid ko, sige kuya, dali mo na lang dito yung mga gamit mo sa bahay. So dinala namin sa garahe nila, tumira kami for 2 weeks and then umuwi muna kami ng Palawan. Sabi ng misis ko, uwi muna tayo ng Palawan. So kuya kami napunta last year sa Palawan. Ngayon, plano, ayaw pa namin sa Palawan kasi gusto namin Baguio. So nung sabi ng kapatid ko, kuya, tanggalin mo yung mga gamit mo dito sa bahay kasi may bibili na ng bahay niya. So sabi ko, nasa Palawan ako, saan ko dadalhin to? So ginawa ko na lang, pinamigay, dinonate, yung mga gamit namin. Sabi ko sa misis ko, gamit lang yan.
babalik din yan. So, nung nasa Palawan na po kami, last year, nag-a-apply ako, lahat in-applyan ko, pero hindi po ako natanggap. Pero nagpapatuloy pa rin tayo sa gawain po roon. Meron tayong inuumpisahan na may tinutulungan po tayo roon, na may binigay po silang lugar na pag-sharean, pagkakan sa mga kapatiran po roon. Mga Ilocano po. So ngayon, yung pastor doon, Ilocano siya, pero dalawa kami, usapan namin mag-practice. Kaya pareho kami nagpa-practice, nag-Ilocano. Kasi sa Baguio po, sa Trinidad, yung mga kaibigan ko, Tagalog, ayaw akong Ilocanuhin. Kaya hindi ako nasanay. At least doon sa Palawan, yung pastor doon, nagpa-practice ng Ilocano. So nagpa-practice din ako. Kaya nung nag-usap kami hindi ganun fluent. Meron pa rin mga word na hindi ko maintindihan, yung tag-ay ba yun? Tag-ay? Itag-ay. O itag-ay. Yun, hindi ko alam pa yun. mga words, hindi pa ako ganun kapan. And sa grasya ng Panginoon na nandito po ako ngayon for invitation of Bishop Jerry, and nandito po ako sa inyong harapan at na-feel ko kanina yung presence ng Banal na Espiritu sa bawat puso ng isa. Praise God. Thank you, Lord, sa pure heart ng bawat Amen. isa. Amen. Glory to God. Sumobra yung time ko. I'm so sorry. Praise God.